Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:02. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tuwang maray na aga po sa Indo Kabus, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal, Cebuano nagrangka number 3 sa electronic technician, pinaga kukonsidera nga dakula na subuot na himala. Non-teaching personnel kan DepEd asin duwang aldaw na work from home arrangement handa na sigon sa parte mismo kana departamento kana edukasyon. Ombudsman liwat na pag-aadalan ang nabasurang kaso ni Senadora Villanueva. President Marcos preparado nga isa publiko ana salin sa parte mismo kana kasuguan kana ombudsman. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal. Iba pang detalye sa pamayukan mga barata sa lado nasyonal. 30,000 katao nagbisita na sa North Cemetery Antispaman kana Andas. PCG SPAC sa Tariela Pig simbag na si Congressman Paulo Duterte sa issue na US missile system. Kaapa naka-heightened alert sa gabus na mga aeropuerto para sa papabuto na undas sa 2025. PBBM asin na presidente kan European Council papakusugon ana sa indang relasyon kan Pilipinas asin man kan EU. President Marcos asin Japan Prime Ministers Sanay nagkaigwanin pag-uurulay para pakusugon ang relasyon kan duwang nasyon. President Marcos asin na Premier Ministro kan Canada papakusugon ang relasyon kan sa indang mga nasyones. Yan ang mga headlines kan mga barata, mga detalyes at tsanda pagkatapos nin pagirumdum. BBS Basta Bareta. Sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay.
Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tubong maray na aga po sa Indocabos, ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes na kan mga barata sa Lado Nasyonal, pinaging kaminar ni Parañaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan ang Kongreso na ipasaan na abogado para sa bayan ang House Bill 5242 o betong tawanin atensyon ang kakulangan kan mga pampublikong mga abogado sa bilog na nasyon sa irarom kan prosecusto tatawanin bilog na scholarship ada mga karapat-dapat na mga estudyante sa abogasiya karibay ana 2 taon na serbisyo sa Public Attorney's Office o PAW o iba pang ahensya kan gobyerno na nagtataunin na libreng legal na tabang basado man kiyam suanda anda padangat ka na mga tios ang legal na edukasyon kaya digdi ubeto ka na prosepesto na tabangan ana mga aki na gustong maging abogado mantang pinatibay ana lado ka na mga yaon sa party kan pagtatanggol kan mga sinasabing mga tios na pamilya basado sa report kan Public Attorney's Office o PAO kan 2024 aabuton sa 15 milyones na mga kliyente alagad 2,676 ng abogado ana katumbas ka na 5,631 na kliyente kada abogado pinagapahayag ka na sambit ng kongresista na digdi maski ngani nagdagdag nin 178 na bagong posisyon na ang DBM asin nagpasulod kan pro bono rules ang Korte Suprema pinagapahayag ni Yamsuan na day pamanini bastante. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pa sa Lado Nasyonal nagahagad ngunya ni nataba nga anda parte kanibada kan Pilipinas sa abuton sa 200 na mga Pilipino na naisalbar o nai-rescue duman sa Myanmar matapos ma-scam kan recruitment agency basado sa datos kan Department of Foreign Affairs DFA bakong patarid asin pagbaba kan 222 nangunyan nagahagad nin tabang na makapuli na sa Pilipinas 66 sa mga ini ang napabarata na agi pasiring sa Thailand asin siyam man sa Sainda ang nagpasiring sa Yangon City asin sa presente nasa imbahada na napagarmanda anda grabing paglaganap kan mga scam operation facilities duman sa Myanmar, Laos asin Cambodia talamak na mga Pinoy asin iba pa nga mga kalahi anda sinasabing ordinaryo subuot na pinangakuan kan legal na trabaho kan mga picking mga recruitment agency na i-rescue ang mga Pinoy matapos kan padagos na isinasagibong pagsalakay kan mga autoridad kan Myanmar sa mga scam hub compound sa parte kan sa indang nasyon. Siniguro man kan Department of Foreign Affairs na digdi nakipagtabangan na ana sa indang ahensya sa mga autoridad tangani man na makapuli na ang mga Pilipino na sa presente dadanay sa rescue camp mantang padagos na pinagabibiripika na bilang kan mga Pilipino na nakukulong sa scam hub compounds mantang digdi pinagtawan in advice kan ahensya ang mga Pilipino na nagababalak na magtrabaho abroad na sigurado na lehitimo ang ahensya na pinag-a-applyan tanganing maiwasan ng mga araw kaning klaseng insidente na pwedeng atubangon. Sa iba pa niya itong detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa Lado Nasyonal. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa Lado Nasyonal padagos-dagos ngunyad na pinagasusuportahan ang masa halangkaw na pundo para manda sa Department of Agrarian Reform money well spent.
ipinagpayag ni Senate Minority Leader Juana Miguel Migsa Suberi ana sa iyang suporta sa dagdag na pundo para man sa Department of Agrarian Reform o DAR para sa national budget para sa 2026. Digdi umaw ka na nasambit na ngayon siya an matrayon po kaning pagdul ni na daga asin suporta sa mga parauma sa pagdangog ka na Senado mapadapit man sa prosupwestong budget kandara tinawan doon ni Suberi na dapat kinakaipuan kan departamento para man antiwala kan mga parauma ninuli man kan consistent kaning mga ginigibong mga serbisyo poon kan Hulyo 2022 sa gudang Agosto 2025 nakadul ang Department of Agrarian Reform na naabuton sa 242,000 na mga titulo kan mga daga kasabay man kan pag-issue kan naabuton sa 401,000 na debt condonation certificate na nakapagtao ni na libre na abuton sa 322,000 na mga parauma gikan sa 41 billion pesos na utang kani sa daga afer kayan na itindugan na abuton sa 213 na irrigation system gikan sa 344 na farm to market roads na basado sa survey kan Commission on Audit GUA iyanda nababagay sana para man sa 2024 katabang sa paglangkaw kadi ang 93.65% kan mga parauma duman sa parte kan Bukidnon kasumpay kadi hinagadban kan Departamento kan Agrarian Reform ang 28 billion pesos na pundo para man sa 2026 alagad inaprobaran kan Department of Budget and Management ang kantidad sanang 17 bilyones pesos na pwede daang makaapektar sa mga programa kan sinambit na ngayon siya arog kan parcelization kan collective land titles. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal ada Pilipinas normal o formal na nga pinagapermahan sa UN Convention laban man sa cybercrime. Formal na nagaperma ang Pilipinas sa United Nations Convention Against Cybercrime sarong kinakban na kasunduan na obhatong pakusugon ang kooperasyon kan kada nasyon sa paglaban sa krimen sa digital world asin na pagpapadali kan cross borders sharing kan electronic evidence saro digdi ana makasaysayang kasunduan ninulit na pinagbisto kaniya sa inot na pagkakataon anan consensual distribution can intimidate image bilang sarong klase kan cybercrime. Nagpartisipar sa ginibong perermahan si Department of Information and Communication Technology DICT Secretary Henry Aguda na pinagre-representar kan Pilipinas sa kumbensyon na pinaggibo kada pitsa 25 sa gudang 26 sa Hanoi, Vietnam. Sigon sa DICT digdi ipinagsulong kan na Pilipinas ang mas mahigpit na proteksyon para man sa mga jóvenes na nagagamit kan internet pati naman ang dagdag na technical assistance para man sa developing countries o beto subot kani nababalanse ang epektibong pagpapasunod kan lay asin da paggalang sa karapatan na pantao sa digital space. Tinawan doon sa convention ang manlaylay ng mga aspeto kan cyber offenses sa pagduhol kan electronic evidence asin na pagpapatindog kan 24/7 international cooperation mechanism tangani man na mas pang maparakas o mapakusog asin na mapadali ada pagtaunin aksyon sa mga insidente kan cybercrime. Sa mensahe man ni President Ferdinand Marcos Jr. tinawan doon kani ang determinasyon kan Pilipinas na mas pang pakusugon ang global cooperation laban man sa cyber threats maantang digdi pinagpapangatamaan ang trust, accountability asin man human rights sa panahon kan digital transformation. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabagang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, President Ferdinand Marcos Jr. asin Thai Prime Minister Anutin Charabiratul
nagkaigwa din na pag-uurulay. Nagkaigwa ng pag-uurulay si President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. asin man ang Prime Minister kan Thailand na si Anutin Charabiracool sa sidelines kan 47 Asian Summit tuban sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pinagtratar kan duwang leader ang pagpapakusog kan bilateral asin man regional cooperation bilang preparasyon sa ASEAN chairmanship kan Pilipinas sa papabuton na 2026. Pinagpayag kan Thailand ang bilog na suporta kaniya sa nasambit ng liderato asin rurumdum kanda duwang nasyon ang naabuton sa 75 taon na diplomatikong relasyon. Napagkasunduan maninda na paiwason ang kooperasyon sa parte kana ekonomiya asin man na negosyo, agrikultura asin edukasyon. Kabali ang mas dakol na mga oportunidad para mapag-adalan ang professional na Thai sa parte kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, si President Ferdinand Bongbong Marcos asin man ang Prime Minister kan Canada ana nagkaigwaman ni na pag-uurulay tanganing pakusugon ang relasyon kan duwang nasyon kan Pilipinas asin man kan Canada. Nagkaigwa ng bilateral na pag-uurulay sinda President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin man ang Prime Minister kan Canada na si Harty Hon Carney sa ika-47 ASEAN Summit duman sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pinagpayag ni President Bongbong Marcos ang pasasalamat sa padagos na suporta kan Canada sa posisyon kan Pilipinas manungod man sa United Nations Convention on the Law of the Sea o ana UNCLOS asin digdi pagdadanay kan patakaran na nakabase sa ley sa pangkinaban na relasyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, President Bongbong Marcos asin Japan Prime Minister Sanai nagkaigwamanin pag-mimiting para man pakusugon ang relasyon kan Pilipinas asin man kan Japan. Nagkaigwa din meeting si Ferdinand Marcos Jr. Presidente kan Pilipinas asin bagong mahilihir na Prime Minister kan Japan na si Etsuya Takaishi Sanai sa sidelines kan 47 Asian Summit duman sa parte kan Kuala Lumpur sa Malaysia. Pinagtratar kan duwang leader kan Canada o kan Japan asin man kan Pilipinas and pag-celebrar kan ika-70 anibersaryo kan normalisasyon kan pagkakaigwa nin relasyon diplomatiko kan Pilipinas asin man kan nasyon kan Japan sa 2026. Tinawan doon kan duang leader kan Pilipinas asin man kan Japan ang mas pinakusog na kooperasyon sa depensa seguridad sa irarom kan Reciprocal Access Agreement o RAA asin ang importansya kan trilateral na relasyon kan Pilipinas, Estados Unidos asin man kan Japan para man sa katidunungan asin man pagpapakusog asin pagkaigwa kan pag-asenso sa kada nasyones sa riyon. Lado lokal, padagos ang pagkikipag-ulay ni President Bongbong Marcos kan Pilipinas sa manlaylay ng mga leader kan kinabanda. Si President Bongbong Marcos asin na Presidente kan European Council para man pakusugon ang sindang relasyon kan Pilipinas asin man kan EU o European Nation. Digdi nagkaigwan ni na ulay o pag-ulay sinda President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin banda President Antonio Costa kan European Council sa sideline kan 47 Asian Summit duman sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pinagpahayag kan European Union ang suporta kan pagkakaigwa ni na pagbati sa
dadangadang na Asian Chairship kan Pilipinas sa 2026 pinag-inkaminar ang pagpapadagos na kooperasyon kada negosyo asin liwat na patibay kada pangako kaniya na multilateralismo asin sa pagpapakusog pang kinabanda na relasyon na nakabase man sa lay an partibismo kan UE at padagos na minataunin na suporta sa partibismo kada Pilipinas urog na sa mga teritoryo na pagsasadiri kan nasyon. Iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal pinagpayag ngunyan kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAF na ibinugtak na ninda sa heightened alert ang gabus na mga aeropuerto sa Pilipinas kasabay kan pinaglalauman na pagdagsa kan mga pasayro sa papaabuton na undas na 2025. Basado sa CAAF, pinagkakarkulong aabuton sa 5.8 million na mga pasayro at sinasabing ini malunad poon Oktubre sagud nang sa bulan kan Nobyembre mas halangkaw ni na sarong milyong kumpara sa 4.8 milyon na mga pasayro na na-record kan taon 2024. Dagdag pa kan sinambit ng ahensya na magkakaigwanin malasakit health days sa kada aeropuerto. Aabuto na asin papakusugon ang seguridad asin naka-standby man ang mga medical teams para man sa magkakadigong pagresponde kuning kaso. Igwanin magkakadigong emergency na kaigwanin na antabay. Nakipagpartner man ang CAAF sa Philippine National Police Aviation Security Unit Office for Transportation Security, Department of Tourism, Civil Aeronautics Board, asin man ang airlines tangani man na masiguro na maray ang operasyon kada sinasabing aeropuerto sa nasyon o sa Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal sa BBS-FM Naga, binanatan niya ni Philippine Coast Guard PCG spokesperson na Commodore G. Tariela si Davao Representative o Congressman Paulo Pulong Duterte matapos kaning kwestiyonon ang pagbugtakan US military asset kabali na ang Typhoon missile system sa parte mismo kada Pilipinas. Sa social media post ipinagpahayag ni Tariela na ana mga pahayag ni Duterte nagbubunga o nagdudulot ni na paranoia asin salang pananaw dapit man sa defense partnership kanda Pilipinas na subuot importante tangani ng matawanin proteksyon ang soberenya kan Pilipinas. Basado kay Tariela dai subuot asin bakong pagyayabang ang sinabi ni AFP Chief General Romeo Browner mapadapit man sa kakayahan kan typhoon system na uminabot sa gudang China kundi paliwanag lang na ana mga kagamitan kan militar anda daisubuot pambabanta sa anuman na klase ni nasyon. Dagdag pa kani ang mga pahayag ni Duterte gabus haros digdi pagsasalbar sa China. Minuli kan subuot parehas ini kan mga tao nga binabaliwala ang aggression kan Beijing laban sa mga Pilipino nga mga parasira asin tropa duman sa West Philippine Sea. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga bareta pa sa lado nasyonal pinagkakarkulong maabot sa 30,000 o 30,000 katao ang nagbisita sa Manila North Cemetery kansud mga Domingo, Oktubre 26. Sarong simana antes kanda selebrasyon kan ondas tangani man nadigdi bisitahon ang mga puntod kan sa indang mga mahal sa buhay. Basado sa liderato kan sementeryo digdi sinda an haros digdi day makatubod sa kadakol na pagdagsa kan dai pinaglalauman na pagdakol kan mga bisita kan Oktubre 28 o Oktubre 29 saro sa mga nahiling na dahilan iyo an wellness break kan Department of Education DepEd gikan sa October 27 sa gudnang sa 30 kan bulan kan Oktubre na ginamit na kadakol tanganing digdi
maamay ana pagdalaw sa parte kan sementeryo. Nagbunga ini kan magabat na bulos kan trapiko sa kapalibutan kan sementeryo. Magdadanay na bukas ang Manila North Cemetery poon na Oktubre 29 sagud ng pitsados kan bulan kan Nobyembre alas 5 nin pagkaaga sagud ng alas 9 nin pagkabanggi. Alagad pagirumdum kan liderato na ipagpapangalad na ang paglaog kan mga lulunadan poon na Oktubre 29. Pig advice kana publiko na gamiton ang puntod locator sa saindang website para hanapon ang location kan mga puntod kan saindang mga mahal sa buhay. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pang mga nagbabagang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagtugot si President Ferdinand Marcos Jr. na isa publiko ang sa iyang Statement of Assets and Liabilities Network o ana SALN sa Proper Authority asid iyan basado man sa proseso na inilatag ka na Office on the Ombudsman basado sa Palace Press Officer Claire Castro na gusto niyang linawon ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na daipwede nga si Sayman na makahiling ang mga salhen o SALN kan mga cabinet official asin maging kanda presidente mismo. Alagad sigun kay Castro na si President Bongbong Marcos mismo nagpahayag na tugot ining isa publiko an sa iyang SALN sa tamang autoridad bunga naman kan kasuguan tanda ombudsman. Nasisiguro na digdi masunod asina susundon kan presidente ana mga reglamento na ipinagatagama kan ombudsman manungod man sa pagpapaluwas kana SALN. Magigirumduman inot na pinagpahig ni President Marcos na preparadong ining isa publiko an sa iyang SALN asin maging an sa iyang mga gabinete sa iyang iing kami na ron na ipaluwas sa publiko ang sa indang mga SALN. Kaiba pa nga detalyes kanda mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Lininaw niya ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na daipa sinda tapos sa kaso ni Senador Joel Villanueva mapadapit sa dismissal order kay nikan 2016 na sekretong ibinasura ni dating Ombudsman Samuel Martires. Basado kay Remulla na grabe ining namumundo ninuli man kan pagbasura kan sa iyang niribayan sa pwesto ang kasong kinakasangkutan ni Villanueva. Inireklamo si Villanueva ninhuli kanda daitamang paggamit kan sa indang 2008 Priority Development Assistance Fund PDAF kana ini kongresista sabi pa man sa impormasyon. Dagdag pa man ni Remulla na ipinapaluwas ngunyan kan senador nagaro pinagahara siya ngunyan ninuli man sa sinambit ng kaso. Daiman sinabi ni Villanueva na nagbaliktad ang kaso kan ombudsman kan padagos kan sa iyang pagkakaigwa ninda daipagagirong na sisiguro niya sa parte kanda pag-aadal ninda kana nasambit ng kaso ninuli sa senador asin si Martires iyo subuot ang nakakaaram kana sinambit ng kaso. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, tinawandoon kan Department of Education DepEd na duwang aldaw na work from home WFH ang mga non-teaching personnel antes kan pagtatapos kan bulan kan Oktubre. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara na igwasya nin ipinagpaluwas na memorandum manungod sa nasambit ng WFH arraignment na kung sain digdi ang mga non-teaching personnel kanda poon petsa 27 sa gudnang petsa 30 kan bulan kan Oktubre. Ang WFH arraignment arraignment
sa mga non-teaching staff ang dapat subot aprobado kan sa indang mga superiors. Kinakaipuada na sigurado ninda na habang nasa WFX naggigibo pa man giraray ninda an sa indang mga obligasyon asin man mga trabaho bilang mga non-teaching personnel kan departamento kan edukasyon. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, aros mapaibi sa kaugmaan ang sarong Cebuano matapos man makalaog siya sa rank number 3 sa ipinagpaluwas na resulta kan 2025 licensure examination for electronics technician. Si Joseph Nel Culo, 23 anyos, nagtapos bilang cum laude sa University of San Carlos. Iyo ang nakakuha kan rank number 3 na may 89% rating sa eksklusibo na pagpapahayag kan nasambit ng persona ipinagpahayag kaniya nasagkod ngunyan daipa man siya makatubod sa himalang sa iyang namati asin biyayang naresibi gikan mismo sa mahal na Diyos. Sinabi kaniya na sa panahon subot ka nasambit ng board exam digdi iba subuot an sa iyang pagmati asin dai oday siya matuninong kung kaya kaput-kaput kani an rosaryo mantang digdi sinisimbag an kada kaputan sa parte mismo kan eksaminasyon. Dagdag pa kan nasambit ng Jóvenes na sa kada pagpuon sa kudang matapos ang kaputan siya an padagos na nagtataon nin kakaiguanin pagpapangadji na maging tama asin na tukma sa iyang mga kaputan asin kasimbagan. Inako kani na may mga hapot siyang day aram anda simbaga kun kaya digdi sa iya na lang na isinuko sa mahal na Diyos ang subuot dai siya sigurado asin na daiman siya bigo kana mahal na Diyos kaya nakuha niya ang number 3 rank sa nasambit ng eksaminasyon. Tinawan doon kani na maski puspusan pa ana sa iyang pag-review dai pa man subot na wara sa parte kada sa iyang isipan ada perming katakutan asin man ada pagkakaiguanin nervyos kung kaya naghagad siya nin tabang sa mahal na Diyos na digdi malampasan asin makuha ana sa iyang parte kada pagkanood asin man makapasar lang sa gidibong examination ayos na para sa iya. May pagkakataon man subuot na dai ini sigurado sa parte mismo kana sa iyang agihanda na dalada alagad digdi mas grabe ada sa iya mismo nga pagarang sa mahal na Diyos. Perbida siya nga nagbibisita sa simbahan asin na nagdadago sa St. Jude na matauanin linaw an sa iyang mga pag-iisip. Itinao niya asin ipinag-aalay niya an sa iyang trayumpo sa iyang pamilya na mayo ni na sawa na padagos na nagsusuporta sa iya puon kan siya yaon pa sa elementarya sagkod ng mga makatapos mag-review asin man mag-exam sa nasambit ng licensure examination. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal sa luwas ka nasyon sa kinabaning Karawat pagkatapos po nin pagirumdum. Matugang ngunyan sa detalyes kita ka na sa tuyang mga barata kita ngunyan sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal sa pagrumdum kan Ondas 2025 panginot na buheto ngunyan kan Philippine National Police o PNP sa Bicol sa liderato ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. Regional Director kan Philippine National Police. Iyo na masiguro ang seguridad asin man kapakanan
kada mga mapasiring sa parte mismo kana sementeryo tanganing dalawon an puntod kan sa indang mga mahal sa buhay magkatuwa nga na magdanay ana karahayad sa lado mismo kada sementeryo asin man sa tinampo siriman an publiko nga mga lugar iwasan an pagdarakan mga ipinagpapangalan na bagay maging ana umaging mapagmatsyag sa kapalibutan asin na tulos na ipaaram sa mga autoridad an anuman na makadudang hero asin man na sitwasyon kung may banta sa pangangaipo kan seguridad tulos magapaabot ninda hagad nin tabang asin idaya lang ana 911 para sa marikas asin tapat na serbisyong tunay na mamamatian na ilalatag kada mga personalis kana PNP sa Kabikulan kabalikan na PNP Bicol sa ligtas maraya matuninong na pagsilibrar kana Todos Los Santos o Ana Undas. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal pagdagsa kan mga biyahero papuli daipa namamatian sa Bicol Central Station alagad ana pabalik pigpipi prepararan buyet padere sa detalye. Dahil gayon na mamatian kan Bicol Central Station ang pagdagsa kan mga papulisan na gasin Camarines Sur o lisa kung hali sa Kamanilaan ang mababa na sa kanyang lugar alagad prepararan kan terminal ang haros sabay-sabay na pag-ulian pagkatapos kan undas silon kay Public Security Division Head General Bulukon bastante ang bus pasering Manila nagkuha sa botin special permit ang perang mga local buses para makabiyahe pasering sa Parañaque Integrated Terminal Exchange inaprubaran ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Central Office Special Permit para sa 847 units ng mga pang-passenger bus kabali Igdian Bicol pangapunan Manibulokon na magbalaw ng kadakol na pasensya asin lae tangkili ko ng mga kolorong para salbado sa pagbiyahe bantay ang mga gamit asin mga kaibahan para di mawala kan bus para sa BBS News Boyet Padere. BDS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal pinagkakarkulo na nagkakantidad 646,000 pesos ana drogang nakumpiskar sa ginibong drug by bus operation ay kinasakan mga autoridad duman sa parte mismo kan Camarines Norte Kasudma nasamsamba sa suspect na si alias Bert 42 anyos a 95 gramos kanda shabu sa panginginot kan Paracali Camarines Norte PNP aper kaya nakuaman sa sayaan sa rupang kalibre 45 badil na kargado manin tulong live na bala na atubang ngunyan ang suspect sa kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 asin man Republic Act 10591 o ang pinagapod na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang mga parauma duman sa Banuan kan San Jose Camarines Sur na karesibi nintig sararong damulag gikan sa parte kan Department of Agriculture. Digdi sinasabing maabot sa 50 mga parauma gikan sa Banuan kan San Jose Camarines Sur ang nakaresibi nintig sararong damulag na may kabilugan na kantidad na 3.24 million pesos sa paagiman kan Organic Beef Carabao Dispersal Program kan Department of Agriculture DE Organic Agriculture OA Program katabang ang Bureau of Animal Industry BEI na yaon ang opisina gabos dyan sa San Agustin sa Banuan kan Pili Camarines Sur basado man ki DE Bicol OA Regional Focal Person Dr. Maria Cristina Ipa Campita ini ang ka-inot-inoting proyektong pinaglansar kan National OA Program Organic Large Ruminants Dispersal Program for Beef Production sa intirong Kabikulan. Ang nasambit ng pagdulnin mga damulag sa mga parauma makakatabang sa panghaluyan na kabuhayan kan lokal na mga parauma sa sinambit ng Banwaan duman sa San Jose sa partido.
Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, LGU duman sa Banwan kan Buhi Camarines Sur higot ang pagpapautob kan mga ordinansa urog na ana pagpapangalad sa electro-facing. Darrell Banyas sa detalye. Ipinahayag ni Robinson Nara ang Lake Development Designate kan lokal na gobyerno kan Buhi na padagos ang sa inang monitoring asin man pagpatanid sa mga parasira asin sa inang mga residente na mantinidong bawal ang paggamit ng kuryente sa pagsira siring man ang pagdakop kan sinarapan o ang tabyos o ang pinakasadit na sira na makukuha sa indang danaw. Sigun kinara, igong magkakanigong penalidad asin man kapadusahan ang pwedeng atubangon kansi sa ima na mapatunayan na nagbalgar sa sinambitang ordinansa. Sa enot na pagbalgar, warning subutan ni Tata o kan sa indang lado, alagad kun mag-utro, penalidad na asin confiscation kan sa indang gamit sa pagsiraan sa indang sasapuon. Paliwanag kan opisyal, importante na magsunod ang publiko sa sinambitang panundon o rugnata para ini sa ikararahay kan komunidad, partikular na sa mga pigkukuahaning hanap buhay sa sinambitang banwaan, siriman ang endemic na kaya ang sinarapan o ang tabyos kaya kay kuwan ining maprotehiran. Sa ngunyan, sinabi ni Nara na ang kooperasyon kan publiko yon sa indang hinahagad para mas maray ang implementasyon kan sa inang mga ordinansa sa banwaan kan Buhi Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, mas lalong pinapakusugunyan kan City Veterinary Office sa laog kan na Siyudad Canaga ang kampanya para mada sa rabies spray sa laog mismo kan na siyudad sa pagi kan isinasagibong rabies prevention and control awareness mga symposium. Ayan na ginigibo sa manlain-lain na mga lugar digdi sa parte mismo kan na Siyudad Canaga tangani man na maedukar ana tao mapadapit man sa paglikay sa rabies. Parte ni kada selebrasyon kana World Rabies Day na may timang Aknaw Yumi Community na obeto na ilangkaw ana pagkasabot kada publiko manungod man sa rabies sa prevention. Tamang pag-aataman kada ataman na hayop asin aktibong partisipasyon kan komunidad sa pagbukas o kakaigwakan pagbuksa ka nasambit ng kaso kan rabies. Mga nagpartisipar sa nasambit ng pinagagigibong kampanya kan City Veterinary Office iyo ana mga barangay digdi sa laog kan Siyudad Canaga. Ang inisyatibong ini nagpapailing kan padagos na pangako kan gobyerno sa parte mismo kanda pagsulong kanda sinasabing maray na pag-aataman kan mga hayop asin sa kaligtasan man kan publiko sa paagi kan edukasyon asin pagpartisipar sa lado kan komunidad. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal sa iba o lado lokal nagapasunod ni nabusising pag-iinspeksyon ang operasyon kada Philippine National Railways o PNR sa saindang mga linya po na Legazpi sa gudnang daraga pasiring mad sa parte mismo kada probinsya kana Camarines Sur. Ginibo iyan kana nakalis na aldaw kana Biyernes, Sabado asin man na Domingo bilang parte kan direktiba kan Department of Transportation DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez sa iraruman kan programa nga Bagong Pilipinas na obhetong siguradon ang kaligtasan asin na maray dagos-dagos na operasyon kan na Train PNR o Vehicle Express abot kayang transportasyon para man kan mga namamanwaan na mga Bicolano basado kay PNR General Manager Giovanni Miranda. Obeto kan pag-inspeksyon na personal na maaraman ang kabugtakan kan na mga istasyones kan na PNR sa Bicol, mga pasilidad asin na serbisyo tanganing tulos na matawanin aksyon ana mga
na kay kuha na pagiray asin na pagpapakaray kay niya kasabay kaniya nakipag-ulay man ana PNR sa mga pasayro tanganing madagos asin madangog mismo an sa indang mga suwestyon asin anda sa indang mga komentaryo bilang parte kan people-centered service approach kan DOTR siniguro kanda liderato kan PNR na padagos an modernization rehabilitasyon kan mga linya kan train sa Bicol Region bunga naman kan direktiba kan national government na pakusugon ana pampublikong transportasyon bilang iyo ang panginot na transportasyon kan mga Bicolano pang-ekonomiya, pagbangon asin man ang partibismo kan pag-asenso kan riyon na Bicol. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal sarong lalaki ang nagadan matapos mahulog sa bangin. Ang pinagmamaniyong motorsiklo kani duman sa Sitio Barubo, Barangay Sugkad sa Pulangi sa Albay sa inut-inutan sa nakan na boundary kana oras dyan sa parte mismo kanda banwaan kan Batuk Camarines alas 2:10 ninda pagka oning amay ninda pagkaaga na sudma an insidente na pabareta sa parte mismo kanda pulis bandang alas 11:46 na ninda pagkaaga kan kaparihong aldaw basado sa inisyal na investigasyon kanda Pulangi Municipal Police Station na nagpuon anda motorista sa barangay kan Sugkad pasiring sa barangay kan Sipris kana mawaran subot ning kontrol sa sarong korbadang party kan Tinampo dahilan tanganing mahulog sa bangin an sa iyang pinaglulunada na motorsiklo papuli na kuta na ini sa saindang residensya kan mangyari an insidente basado sa kadagdagan na impormasyon huring nakaibanan kan na biktima ang nagkapirang mga kabisto karikon sa insinda nag-irinuman pa asin na subuot sa arungkan na saro sa mga sinasabing barkada kaniya antis na ini nagpuli sa saindang residensya matapos mapabareta ang insidente pinagdarapa man ang biktima sa Rural Health Unit duman sa nasambit ng banwaan alagad pinagdeklara siyang dead on arrival kan attending physician padagos ang sinasagibong follow-up investigation kan mga autoridad tanganing aramon ang ipapang detalyes kan nasambit ng pangyayari. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado national o lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal padagos-dagos ngunyanda ada pagkakaigwa kanda sinasabing mga programa na pinagatod kanda gobyerno probinsyal kanda Camarines Sur iyada manungod manda sa pwedeng pakinabangan kana mga residentes kana probinsya kana Camarines Sur saro na digdi iyo mismo ana pagatod nina serbisyo nga libreng dental o paggabot kada ngipon iyada pinagatawanin na doon pinagdara sa parte mismo kana banwaan kana Libanan na Camarines Sur dakul na mga residentes kana sinambit na nga banwaan nagpasiring sa lugar tangani sana nadigdi maga-avail kana serbisyo nga paggabot nina ngipon o libreng paggabot nina ngipon kada gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Governor Elry Villafuerte na daing putol sa paghatod ni tabang sa mga residentes sa banwaan kan Libmanan Camarines Sur asin man mga pagtaraid na mga lugar o banwaan nagpapadagos man anda sinasabing paghatod ni libreng check-up libreng pagtaon ni bulong libre man na vitamina asin iyada padagos na pinagdadag sa kan mga residentes sa laog mismo kan banwaan kan Libmanan Camarines Sur.
Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Para Guzman ada pagkakaigwa ni mga healthy reminders kada gobyerno probinsyal kana Kamara de Sur sa mga residentes kana probinsya iyada mapadapit manda sa papaabuton na pagsilibrar kana undas. Pinapaingat ngunyan kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa paagi ni Gobernador Elray Villafuerte ana publiko sa indang pagbisita sa mga sementeryo. Kasumpay kan bagay na ni pinaghagad man ni Gobernador Elray Villafuerte kan na probinsya kan na Kamara de Sur sa mga miyembros kan na pulis na siguraduhon ang seguridad kana lambang mga taga-probinsya kan Kamara de Sur na mabisita sa kanya-kanyang mga sementeryo. Nangapuda na ang gobernador kana probinsya kan Kamara de Sur sa mga miyembros kan autoridad na mas pang pakusugon an sa indang kampanya laban man sa mga krimen asin bada an padagos na pagtao nin seguridad sa mga madagsa sa kanya-kanyang mga sementeryo. Iba pa niya itong detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal duman sa parte mismo kana banwaan kana tinambaka Kamara de Sur nagkaigwa ni na dialogo ana mga miyembros kan Philippine National Police asin bada an mga residentes kana sinambit ng barangay kanda buyo asin manda tinambaka Kamara de Sur iyada tangani man na pagusugon anda relasyon sa pagultanan kana mga opisyal kanda barangay mga residentes asin man kan Philippine National Police pinanginutan ni Police Major Armanda Robio ana OIC kada sinambit na nga hipatura kan pulisya ang pagkondukta kan barangay visitation asin dialogo sa barangay official asin man pagdul kada mga kinakaipuan na pamphlets tangani man na nadigdi maaramaninda ana mapadapit man sa parte mismo kan peace and order situation sa laog mismo kan sa indang barangay sa panginginot kan liderato kan Philippine National Police asin mga opisyal kan barangay kan buyo tinambaka Kamara de Sur nakakasiguro an pulisya asin man an barangay opisyal kan sa indang pagtatrabangan para man digdi maasigurar kan mga residentes ang seguridad sa saindang kapalibutan pasiring sa matuninong na komunidad. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa tuya nga barata sa luwas kana nasyon. Sa tuya nga barata ngunyada sa international padagos na pinagbabantayan ka na US National Hurricane Center and Hurricane Melissa. Ini matapos man kan marikas na naging category 4 na igwa ni na daranga duro sa ng 140 miles per hour. Ini pinaglalauman na magiging category 5 ini asin man sa mga masunod na mga oras. Tinawan na doon na nahiling ang sentro kanasambit ng bagyo sa may distansya nga 110 miles sa South Kingston sa Jamaica asin may rikas na pagiro sa gunang 300 miles per hour. Anasambit ng hurricane ada padagos na pinagbabantayan ngunyan kanda gobyerno duman sa Estados Unidos de America. Pinag-inkaminarmaan ni Jamaica na Prime Minister
Andrew Holness ang mga namamanwaan kani sa pagpreparar ang nasambit ng bagyo maging sa parte kan Haiti asin na magdadara ininin makusog na pagbagunas kan Uranda. Pwedeng maglandfall ang nasambit ng bagyo naman sa Jamaica sa mga masudod na mga aldaw. Sering man maapektaran ang parte kan Cuba asin Southern Dominican Republic. Bareta kita ngunyada sa kinabanda ni Karawat sa satuyang bareta sa sports. Salado ka na PNB nalusutan ka na rain or shine and Titan Ultra sa skor na 112-111 sa pagpapadagos pan kan PBA Season 50 Philippine Cup. Naging labi sa kapangganahan ang apat na free throw na nailaog ni Anton Asistio sa kawat ginibruman sa Hinaris Center sa Antipolo o minabot sa 19 na puntos ang hinabol kana Elasto Painters kung sain lamang pa ang Titan nin 3 puntos sa natatadang 4 na segundo kan kawat na foul ni Joshua Monson si Asistio mantang pinagpupurbarang kaning mailaog ang 4-point shot sa natatadang 2.1 na segundo. Digdi pinaabutanin pag-umaw ni Rain or Shine head coach Jing Giao si Anton ninuli kan digdi maray na diskarte kani na asin ipinagpahiling kan mailaog ang apat na free throw nanguna o nanginot sa puntos sinukum na nagkaigwaman nin iskor na 24 puntos 8 rebounds sa pagtatapos kan kawat. Naging mainit si Dalagan kana nasambit ng Karawat asin ini puminakol sa 112-111 a pabor sa Rain or Shine. Mga tugang iyanan kat teripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang ako po ang sinumpara bareta si Junel Cuba mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:05. Ato kang maray na aga po sa po sa uyang unyanan headlines kana sa tuyang mga barata sa lado lokal. Straightening partnership para man sa progreso, ginibod man sa partibismo, kana banwan kana pasakaw Kamar de Sur. Padagos ang pagtaon ni natabang kan gobyerno probinsyal kan Kamar de Sur sa paagimana ni Governor El Revilla Portilla sa mga taga-banwaan kan libmanan na Kamar de Sur. Sa tuya pang mga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, banwaan kada sa banwaan na duman sa partido area na sakop kada distrito ni Puente Villa iyon may pinakadakol na mga insertion. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, sabi ni Congressman Arne Puente Villa, mayo daanin mga nangyayaring proyektong may anomalya sa partibismo kada banwaan kada sa iyang mga distrito nga nasasakupan. Alagad sa report kada GMA Channel 7
sinasabi man na dai matapos-tapos ang flood control project sa Rangas River sa Banwaan kana San Jose Camarines Sur, utay-utay pan patrabaho asin may garabang porsyon. Sabi ni Congressman Elry Villafuerte, 6.5 billion pesos ang budget kan flood control dyan sa parte kana Banwaan kana partido area. Insertion kana budget mas dakol sa partido area sigun ki Governor Elry Villafuerte. Yan mga headlines kan mga bareta, mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. BBS, basta bareta, sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Matugang maray na aga ko si Jonel Cuba sa detalyes na kan mga bareta sa lado lokal. Saro anda local government unit kan Banwaan kan Pasakaw Camarines Sur sa napiling lokal na gobyerno sa bilog na nasyon na magiging katabang sa implementasyon kan Accelerating Sustainability and Communities through Extension Program Delivery kana University of the Philippines School of Urban and Regional Planning UP SORP. Personal na nagpartisipar si Mayor Nino Taiko para man sa signing of Memorandum of Agreement kanasambit ng programa sarong lakdang na nagpapatutuo as nagpapatunay kanobato kan local government unit Pasakaw na pakusugon anda komunidad sa paagiman kan edukasyon, inobasyon asin man sa liderato. Basado kiya Taiko padagos nalalauman ang suporta kan lokal na gobyerno o LGU kada Banwaan kan Pasakaw ang mga inisyatibong pasiring sa pagpapakusok kan kapasidad kan development planning asin capacity building para man sa most progresibong Banwaan kan Pasakaw Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga bareta sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, saro sa mga binisita ninda Governor Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur. Asig man ni Congressman Luigi Villafuerte, iyo an barangay kan na Kalabnigan duman sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Binisita ini ni Governor Elry Villafuerte asin Congressman Luigi Villafuerte tangani man na panginutan ang pagdul kan mga sinasabing mga food assistance sa mga residentes kan sinambit ng barangay Huberto kan
bagay na niya tangani mana na mayatud nin totoong serbisyo sa parte kan mga namamanwaan kan barangay Kalabnigan na Limanan Kamara de Sur ang serbisyo na pinagatod kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur tanganing mamatian ninda nasinda padagos na pinagpapadangat kan probinsya basado sa mga residentes. Dakulang pasasalamat subot ninda sa mga Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte asin Governor Elre Villapuerte ang pagbisita kani sa saindang barangay na nagatud ni na mga tabang. Dakulang pasasalamat ninda ninulita haros nagkapirang aldaw na budget na kan sa indang matitipid ninuli man sa mga itinaong DSWD food packs na ipinagpamudbud sa sainda. Dakulang tabang subot ini ninuli takapusinda sa saindang hanap buhay sa irarom kan food assistance program kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa paagiman ni Governor Elre Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte asin man ni Congressman Migs Villapuerte padagos nindang tatawanin tabang ang mga taga-probinsya kan Kamara de Sur urog na itong mga yaon sa ararayong mga lugar padagos na mahatod nin paglaom asin suporta sa kada kasurok-suroki kan probinsya kan Kamara de Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang barata sa lado lokal, PNP Kamara de Sur naka-alerto sa kontrabando sa paabuto na naundas. Buyet Paderes sa detalye. Ipapaserarom sa full alert status kan PNP Regional Office 5 ang gabos na police unit na nasasakupan katakod kan nagrarani ng Undas 2025 sa Camarines Sur. Sinabi ni Police Captain Lisa Jane Altesa sa kapagtaramkan PNP na ipagbabawal liwat ang matatarom na bagay, badil, asit iba pang kontrabando, pati na mga bagay na pupo na ning kasulo, pati na sumbot ang mga paratsungki, babantayan, o dadakupon kan mga pulis. Papakusugon din ang kampanya sa batas trapiko arong kan pagsitar sa mayong helmet, mga lunan na mayong rehistro o mga dokumento. Para sa BBS News, Buyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kitang unyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, istriktong ipapasunod anda truck ban digdi sa laog kan syudad. Yan bunga naman kan ordinance number 1993 dasa 049. Ipapasunod kan lokal na gobyerno kan syudad Kinaga an istriktong truck ban checkpoint tanganing digdi mapagian asin mapakarayan bulos kan trapiko sa intirong kalye asin sentro kan syudad Kinaga. Ana pagpapasunod kan na truck banda mapuon ngunya na aldaw kan Lunes, Oktubre 27, 2025 sakop ang Central Business District CBD sa mga minasunod na mga oras. Alas 6 nin pagkaaga, alas 8:30 nin pagkaaga, alas 11:30 nin pagkaaga, asin alas 2 nin pagkahapon, alas 4:30 nin pagkahapon, sa gudnang alas 8 nin pagkahapon o pagkabanggi. Sa Klauman kani ang Maharlika Highway, bunga naman kan City Ordinance number 2019-055 sa mga oras na alas 6 nin na pagkaaga, alas 8 nin pagkaaga, alas 11 nin pagkaaga, alauna nin pagkahapon, alas 4 nin pagkahapon, sa gudnang alas 7 nin pagkabanggi. O beto da kani kanasambit ng lakdang iyo na digdi maiwasan ang pagsurusuan sa bulos kan trapiko urog na sa kada oras na dagsaan mga rulunadan digdi nangapudan ada parte kada lokal na gobyerno kan Naga sa mga nagdadara o nagmamaniho ning truck na magsunod sa nasambit ng kasuguan tanganing dai magkaigwan nin anuman na problema asin na multa na ipapataw kan lokal na gobyerno kan siyudad nin Naga.
Sa iba pang detalyes kan mga barata, pinakainot na project kan organic beef Carabao dispersal program sa Bicol, piglansar duman sa Banwaan kan San Jose, Camarines Sur. Darrell Banya sa detalye. Para mas mapakusog pa ang organikong pag-uma sa Bicol Region, natawanin nasa 50 mga para-uma o gikan na ini sa Banwaan kan San Jose, Camarines Sur, antig sararong damulag na may kabinugan na kantidad na 3.24 milyon pesos sa paagi kan Organic Beef Carabao Dispersal Program kan Department of Agriculture Organic Agriculture Program katuwang ang Bureau of Animal Industry. Sigun kay DA Bicol OA Regional Focal Person Dr. Maria Cristina Campita, ilang kainot-inoting proyektong nailansar ka National OA Program Organic Large Ruminants Dispersal Program for Beef Production sa bilog na Kabikulan. Nag-receive na Certificate of Animal Ownership para sa 50 payunin upgraded na mga damulag. Sigun sa sinambitang opisina, nagalaom silang mga katabangan programa parig matauhanin panghaluyan na kabuhayan ang mga lokal na parauma bilang partikan programa ang mga benepisyaryo gikan ini sa o ini 21 parauma cooperatives as in man mga associations diyan sa sinambitang Banwaan pinakaipuan na padakulon ang mga damulag sa paikan organikong paagi base man ini sa Philippine National Standards. Ipapautob man sa inda ang pay forward scheme wanenot na ugbon ipapasa ini sa masunod na kwalipikadong benepisyaryo tarig na mamantingir ang benepisyo kan sinambit ng programa an makondusir kan monitoring sa pagpautob ng programa tangarig masiguro na magiging tultol asin epektibo ini asin ipapautob ini dyan sa Banwaan bilang suporta sa Municipal Ordinance 2024-002. Dagdag na baleta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa entrevista kay Congressman na Arnie Puentevilla ni Joe Usabal sa issue kan flood control project orog na sa GUS project, sabi ni Puentevilla mayo da kayan sa saindang lugar daida siya nagtutolerar ka na sa lang mga gibo ninhuli ta sa distrito niya imbulto daan sa iyang mga barangay official sakaan mga municipal official. Uyan pahayag ni Congressman na Arnie Puentevilla sa entrevistaman kan nagpapabayad na komentarista na si Joe Usabal para ipromote asin pagwapuho na ansarong politiko. Categorically, makakasabi ba si Congressman Arnie Puentevilla mayo po ning ghost flood control project sa partido area? Yes, payo po kita kaya na mga ghost project hindi po sa tabing lugar. Sa number 1, sabi ko ani permi maski sa kuyang Facebook Live. Kaya po kita nagtotolerate ng mga sala na gibo digdi po sa satoy tabing distrito. Number 2, involved pong maraya ang satoy mga barangay officials. Involved din ang satoy tabing mga municipal officials na kung saan may proper consultation, then nagahagad po kita ng tabang sa inda na once na nakahanap na kita ng pondo. Si Congressman Arnie Puentevilla sa entrevista ka nagpapabayad na komentaristang si Joe Usabal tanganing ipromote asin pagwapon ang sarong politiko. Alagad sa report kanda GMA Channel 7 sarong national media sinabi na daiya matapos-tapos ang flood control project duman sa Rangas River sa San Jose, Camarines Sur. Utay-utay na nga ni daan pa trabaho ka nagkapirang porsyon pa kani ang nagkagaraba o minaguho pag-igwanin bagyo. Uya ang report asin na pagtutok ni Mike Salazar kan GMA Channel 7. Camarines Sur, hindi matapos-tapos ang flood control project sa Rangas River. Utay-utay na nga ang paggawa, ilang parte pa nito ang gumuguho tuwing may bagyo. Silipin yan sa pagtutok ni Mark Salazar. Sa paanan ng Mount Isarog sa bayan ng San Jose, Camarines Sur,
Dumadaloy ang malaking waterway na Rangas River. Dito matatagpuan ang flood control project na utay-utay raw kung gawin at palaging may gumuguhong parte pag may bagyo. Kapag naglagay ka kasi ng utal-utal, naglagay ka ngayon, masusundan siya after 3 years, after 4 years, andyan na yung bagyo. Yung dating maikli na nilagay mong riprap, tatamaan na naman ng bagyo, ikutan ng tubig, giba na naman. Nung manalasa ang bagyong Christine Oktubre nung nakaraang taon, malaking bahagi ng lumang riprap ang gumuho. Pati ang pundasyon ng mahalagang tulay ng San Jose, papuntang Naga City, nadadamay ng mga pagguho. Yung ilalim ng foundation ng bridge, kung nakita nyo po, di ba yung poste, medyo may nakakalkal na doon ng tubig kasi doon umiikot yung tubig. Doon magsisimula yun. Pag nasira yun, mas problema po kami kasi isa sa secondary arterial road po yung Pugay section. Pag naparelisa po kami doon, apektado po yung transport ng karatig ng buong distrito namin papuntang Naga. Kasi isa yun sa economic highway namin. Pinuntahan namin ang nakakasakop sa proyekto ang DPWH Kamsur 4th District Engineering Office, pero itinuro kami sa regional office. Hindi naman sinasagot ang tawag namin ng DPWH Region 5 na siyang nag-implement ng proyekto. Ayon sa on-site project board, ang Alro Construction and Development Corporation ang kontratista ng proyektong ito na nagkakahalagang 121.68 million pesos. Base sa datos ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, ang ama ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez ang authorized managing officer ng Alro Construction and Development Corporation. Sinusubukan namin kunin ang panig ng Alro Construction at ni Congressman Gutierrez. Para sa GMA Integrated Artiyan na ka na report ka na GMA sa paagi ni Micah Salazar. Alagad sa Porta District ka na probinsya nin Camarines Sur na distrito mismo ni Congressman Arnie Puentevilla, basado da sa datos sobra sa 6.5 bilyones pesos ang flood control sa Port District kana partido area sa termino ni Arnie Puentevilla, daiman da binabaha sa partido kundi ana grabing ba ngani iyo an 2nd, 5th asin man 3rd district kan Camarines Sur. Olitay ni an pinagkukonsidera na sarong Catsbisen kan Bicol River hababa ang lugar pag makusog anuran binabaha ang partido area na daiman pinagbabaha igwanin budget na 6.5 billion pesos na flood control sa partido area na distrito ni Arnie Puentevilla. O yan parte kan mga pahayag ni Gobernador Elry Villafuerte. Ikalawa po, basado sa datos, mahigit 6.5 billion po ang flood control sa Port District. Pero sa tuya na lang, mga tugang, gabos nagdadangog, 6.5 billion sa termino niya, na dahil man binaba sa partido, ang grabing baga dyan sa 2nd, 5th, saka parte ng 3rd. Dahil catch basin ng Bicol River, baba po yan. Konting ulan po ng Albayer Cor Norte, maski nga ni shear line lang, nagbabaha na. Nakaaging daw ang simana nga ni, konting ulan, nagbaha na sa Nagay. So ang punto ko, bakit nagkaroon ng 6.5 billion na project sa flood control na sa termino niya, nagkaroon ka raw binabaha. Saka nakakita, may nabasa ako sa Facebook, sa Tigaon, Upland Barangay, mataas na barangay, may flood control. So dyan palang anomalya na yan, simbagon niya. Artikan mga pahayag ni Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur, ang partido area o distrito ni Arnie Puentevilla o Congressman Arnie Puentevilla iyo daa ang may pinakadakula na budget insertion na kung saan ipinalusot sa budget kan flood control na dai nag-agi sa pagtukar asin pag-aprobar kan Kongreso. Dapat ipaliwanag ni Puentevilla kung taano tadakul ang insertion kan budget sa flood control dumana sa ika-4 na distrito kan Camarines Sur o sa partido area. Uya pa si Gobernador Elry Villafuerte.
iba't iba pa mga insertion. Dapat bagang insertion dyan sa sa partido. Saruin natin. Hamunin ko yan si Arnie, magdebate kami. Kadakol insertion siya sa lugar niya ng vice chairman ng appropriation siya. Chairman si Saldi, ngunyan. Pero binabatikos niya si Saldi ko. Mayo na sa pwesto. Diba? Artiyan kan mga pahayag pa ni Governor Elry Villafuerte sa kadakol-dakol na mga insersyon na ipinagbugtak dyan sa partido area. Sigun kay Congressman Elry Villafuerte, basado sa indang napagarmanda, andakulda ang mga anomalya sa flood control subot sa lugar kan Port District sa partido area na distrito ni Congressman Arnie Puentevilla na dapat simbagon kan kongresista. Anda tao ang gutngunyan sa korupsyon, urog na sa flood control korupsyon, urog na sa 2028 o 2025 budget si Congressman Arnie Puentevilla, iyo ang Vice Chairman ni Saldico sa Committee on Appropriation, asin ang Vice Chairman iyo si Congressman Arnie Puentevilla na nagpirma kung saan subuot aram kani ang mga anomalya asin kabali mandaa si Puentevilla huli ta nagpirma kan budget na bilang sarong Vice Chairman kan Committee on Appropriation. Uya pa si Governor Elry Villafuerte. Salamat na nilabas ni Arnie ang issue na yan. Dahil ito lang ang masasabi ko sa lahat ng nagdadangod sa iya, siguradong babalik sa iya yan. Kasi ang maraming anomalya talaga dyan sa Port District na hindi lang sa flood control, napakaraming anomalya. At dapat simbago niya ang ining mga sasabihong o dahil siya, nagsasabi lang po siya ng mga pasabog, arog kaya, dapat iluwas niya. Inot sa gabos, ang tao, ang gut mo niyan sa mga nangyayari sa flood control, korupsyon, lalo-lalo na po doon sa grabing pangyayari sa 2025 budget. Tama ba? Na nadiskubre, pinanggalan nila ng budget ang PhilHealth, ang DepEd, ang flood control, pinalaki. Ang chairman kadto sa appropriations simula ng 22 hanggang simula ng 2025 ay si Chairman Saldico. Baka nalingawan na ni Arnie, hambog siya. Siya baga ang vice chairman, di ba? So, di ba ho, hinahambog niya po siya ang vice chairman. So, ibig sabihin, lahat ng ginibo ng chairman, aram kan vice chairman, di ba? Ay mga anomalya, buwerto siya dyan sa anomalya. Nagpirma siya. On pa sa mga budget, kasama siya sa anomalya kung igong sinasabi niya. Inot. Ikadawa po, basado sa datos, mahigit 6.5 billion po ang flood control sa Port District. Pero sa tuya na lang, mga tugang, labos na dadangog, 6.5 billion sa termino niya, na dahil man binaba sa partido. Artikan mga pahayag ni Governor Elry Villafuerte kada probinsya nin Camarines Sur. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa po pagkatabay, mapasatuya pulugunan biyaya, pati bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado.